multo. Nararamdaman mo ang lagim pero wala kang makitang solusyon. Ganyan ang flood control project sa Pilipinas na kung saan bilyon-bilyon ang inilalaan pero hanggang ngayon ay lubog pa rin ang mamamayan sa baha. Sa tingin mo, ano ang ginawa sa pondo ng flood control projects? Yung budget po for flood control is kinurap and binulsa po ng mga nasa taas. Binastos nila ang sariling kapakanan lang. Opo, agree po ako sa kinarap po talaga nila yon. Nakinabang sila, di ba? Dapat yun ikulong yung mga nakinabang na pera. Matapos ang walang tigil na pag-ulan at pagbaha, ito ang controversial na issue na pinag-uusapan ng mga Pilipino ngayon. Pero saan nga ba ito nanggaling? Saan nga ba ito nagmula? At bakit parang tila ngayon lang lumalabas mga proyekto na parang multo? Let's get straight to the chase. During the fourth State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ibinunyag niya na karamihan sa flood control projects ay palpak, sira o non-existent matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, more than 5,500 flood control projects ang target ipagawa mula 2025 hanggang 2038. Kasama dito ang 10 large-scale projects na aabot halos sa 545 billion pesos ang halaga. Pero ayon kay Marcos, out of the 2,409 accredited contractors, 15 lang dito ang nakakuha ng 20% ng budget o halos 100 bilyong pesos. Ang mas nakakapagtaka, 5 sa kanila ang may contract sa iba't ibang rehiyon, kabilang na ang mga lugar na hindi naman binabaha. Sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lumabas na sa nakalipas na 15 years, halos 2 trillion pesos na ang nagastos para sa flood control. The worst part, nauwi lamang ang flood control fund sa maling plano, korupsyon at pagnanakaw. Kung ghost projects ang depensa natin laban sa baha, sino nga ba talaga ang nalulunod? Ang bayan o ang pera ng taong bayan? This is straight to the chase at sa susunod ay kikilalanin natin ang mga nasa likod ng kapalpakan na ito.